no, binuo po natin itong Working People Against Corruption. Dahil po ang mga manggagawa, no, ang mga kasama nating nagtatrabaho, interest po nila na mapanagot itong mga nangungurakot sa gobyerno dahil po sa sahod po natin, no, kinukuha yung tax na kinukulimbat ng mga kurakot. At syempre po, no, gusto po natin na mapanagot yung mga taong nangungurakot dahil po imbes na mapunta para sa mga serbisyo sa tao, yung ating pong mga tax, ay hindi po yung ganoon yung nangyayari, no. Inimbitahan po natin yung mga kasama natin mula sa iba't ibang sektor na bumubuo ng WAPAC, itong Working People Against Corruption. Sisimulan po natin yung ating programa kay Ed Klein, ang Vice President, and ang WAPAC spokesperson po natin, ang Sky Cable Supervisory Union din po. Magandang umaga po sa lahat ng dumalo at nagbigay ng oras sa umaga ito. Ako po si Ed Klein, kumatawan sa telco at kasalukuyang Vice President ng Sky Cable Supervisory Union. Nabuo po ang WAPAC dahil hindi na masikmura ng mga manggagawa ang kasalukuyang pagpapahirap sa lahat ng sektor ng lipunan. At isa na rin po kami, yung sektor ng telco, kasama po yung PLDT, na naapektuhan ng malalang kontraktualisasyon. At hindi na po tayo maaaring manahimik dahil kinabukasan na po ng mga susunod na henerasyon na kataya rito. Kaya po, upang mag-umpisa, lahat tayo ay gusto ng pagbabago, nananawagan po ang grupo na ito sa dalawang grupo na nag-aaway ngayon, Marcos Duterte, na mag-resign sila parehas upang bigyan ng puwang ang gobyernong para sa mamamayan. Yun po ang pinakatampok na panawagan ng grupong ito. Hindi po makakadaloy ang pagbabago hanggat nandyan yung dalawang nag-aharing uri na nag-aagawan sa Malacanang. Magandang umaga po sa inyo lahat. Susundan po ito ni Ivan Ilagan, ang Second Vice President, no, ng Gabay ng Union sa Telekomunikasyon ng mga Supervisor. Magandang umaga sa ating lahat. Sa panahon ngayon na kung saan ay halos lahat ng tao may cellphone, ang industriya ng telekomunikasyon ang nagtitiyak nitong internet na ito. Malaking merkado ang telecommunications industry na nagdadagdag sa gross domestic product ng ating bansa. Subalit ang mga manggagawa sa telekomunikasyon ay naghihirap. Bakit natin nasasabi? Dahil mas maraming mga manggagawa sa telekomunikasyon ay kontraktual. Napakababang sahod, walang benepisyo, walang job security. Makikita nyo sila sa lansangan, nasa poste, nagkakabit ng telepono, nagtatayo ng mga poste, yung mga sales agent na naglalakad sa kalsada para magbenta ng produkto ng telekomunikasyon, sila po ang bumubuhay sa telecommunications industry. Subalit dagdag pa rin po na pahirap sa mga manggagawa sa telco ang graft and corruption na nagaganap sa ating bansa. Hindi po ito nakabubuhay, sa halip ay nakamamatay sapagkat ito mga manggagawang ito ang nasa laylayan. Halos sila yung mga nakatira sa tabi ng creek na kapag bumaha dahil substandard o walang flood control project ay sila po ang nasasalanta ang kabuhayan. At dapat pong maragot dito ay ito pong mga nakaupo sa gobyerno, itong mga legislador, itong nasa mga department heads, itong executive, mga punong eksekutibo, dahil sila naman po talaga ang nag-execute ng lahat ng batas sa ating bansa. Mula po sa baba hanggang sa taas, itong mga korap na ito ay dapat managot at lahat sila ay mag-resign sa kanilang tungkulin. Si Bongbong Marcos at si Sara Duterte ay mga leader na palpak. Sila po ay walang kakayahang mag-lead ng ating bayan, kaya't mahalaga po na sila ay magbitiw sa kanilang kinalalagyang upuan. Yun lang po, magandang umaga sa atin lahat. Magandang araw mula sa industriya ng call center industry at sa malawak na business processing outsourcing industry na nagkakahalaga ng 39 billion US dollars na kinikita ng industriya, pero samantalang ang mga manggagawa sa BPO ay hindi nakabubuhay ang sahod at walang proteksyon sa seguridad at sa occupational safety and health. Ito ay uugat doon sa kapalpakan
at kontra manggagawa na polisiya ni Marcos Jr. at syempre ng walang kwentang Vice Presidente na si Sara Duterte. Ang bilyong-bilyong ninakaw sa flood control projects ay pondo sana para sa pagprotekta sa aming mga manggagawa. Dahil sa korupsyon, walang labor inspection, walang OSH enforcement, walang hazard pay. Kaya tuwing bagyo, baha at lindol, pinapapasok pa rin ang mga manggagawa at tinatakot ng retaliation ng mga BPO companies pag ginamit ang karapatang right to refuse to unsafe work. Ikalawa, dahil ninanakaw ang pondo para sa industrialisasyon, itinutulak ang mga manggagawa na kumapit na lamang sa foreign investment dependence imbis na magtayo ng sariling industriya. Sariling industriya na makapagbibigay sana ng nakabubuhay na sahod at estableng trabaho para sa milyong-milyong manggagawa. Sa ilalim ng Marcos Jr. at Duterte administration, walang proteksyon ang mga BPO workers dahil ninanakaw ng Marcos Duterte regime ang pondong para sa bayan at sa pampublikong serbisyo. Inibebenta ang aming lakas paggawa sa dayuhan para mas lalong pigain kami sa barat at mababang pasahod, kaltasan ng mga buwis inapupunta sa pampublikong serbisyo, kundi sa kanilang mga bulsa. At sinasakripisyo ang kinabukasan at kaligtasan ng mga manggagawa para sa kita ng iilan. Kaya mula sa 1.9 million na BPO workers aming iniimbitahan at hinahamon na sumama at lumabas sa November 30 at panagutin ang lahat ng sangkot at lahat ng mga korap, panagutin si Marcos Duterte at hamunin na sila ay mag-resign sa kanilang mga pwesto. Salamat po, Sir Renzo, Mo Industry. Sunod naman po ay si Arlene Castillo, ang ating coordinator mula sa Sandigan o ang samahan ng mga domestic helpers sa gitnang silangan. Sa laki po ng ambag ng mga OFW, sa 8,000 mahigit na umaalis araw-araw sa ating bayan para magtrabaho sa ibayong dagat. Pero wala po siyang naging maayos na serbisyo para sa mga OFW, walang protection para sa mga kababayan natin na nasa bingit ng kamatayan, libo ang nasa kulungan at nasa stranded. Lalo na doon po sa mga returnee OFW, wala po siyang ibinigay na serbisyo, walang hanap buhay, biktima ng kalamidad, biktima ng baha, ng lindol, pero wala po siyang ibinigay na hanap buhay o serbisyo para sa mga OFW. At syempre, protection din po sana sa mga kababayan natin doon. Bigyan ng tagapagtanggol ang mga nakakulong. Dagdag sahod sa mga manggagawa doon. Yun po ang panawagan ng Sandigan. Marcos Duterte resign now na po. Maraming salamat. Kami po sa Migrante International ay hindi natatakot na manawagan na mag-resign si Bongbong Marcos at Sara Duterte. Sangkot kami mga OFW sa issue ng korupsyon. Malalaki ang aming remittance. Sa totoo lang, last year, nakapag-remit kami ng $38.34 billion yan. No? Pero binubulsa ng mga kurakot ang mga pondo sa halip na serbisyo at regular na trabaho ang ibigay para sa mga OFW. No? Marami pang ghost project, hindi lang kami sa labas ng bansa na apektuhan, kundi pati ng mga pamilya na apektuhan ng mga pamilya namin sa mga ghost project na flood control dito sa Pilipinas. At hindi lang yan, ghost project din ang DMW at DFA sa mga kababayan natin na simula pa noong Enero ng taong ito na mga deported na seafarer mula US. Kahit nandun pa si BBM nung panahon na yun na nagsimula ang pagkuhuli ng mga seafarer natin, ay hindi niya inasikaso kahit pa humarap na yung aming chapter sa US para harapin niya yung mga deported. Kasama rin dito ang ilang bilang at ilang buwan nang nadideport na mga kababayan natin mula sa Cambodia, Myanmar na biktima ng human trafficking sa mga scam hubs. Lumalaban din ang migrante sa korupsyon at pandarambong. Noong mga nakaraan nga, hanggang buong daigdig ang yanig ng mga protesta namin kay Era, kay Gloria, kay Noynoy at kay Digong. Hanggang sa paglulunsad namin ng Zero Remittance Day.
Yun. At ngayon, handa kami ulit lumaban hanggang hindi napapanagot ang lahat ng sangkot. At dahil ayaw mag-resign ni Bongbong Marcos, Sara Duterte, at lahat ng mga hari at reyna ng pangungurakot, itong pagkilos ng working people against corruption, gagawin namin ang Global Day of Action. Asahan nyo, nagmamamarcha kami sa US, Canada, Europe, Middle East at mga bansa sa Asia Pacific gaya ng Hong Kong, Australia and New Zealand. Malayo man kami, kasama kaming mga migrante sa laban para sa tunay na demokrasya at kalayaan. Maraming salamat po. Ang spokesperson ng Kilusan ng Manggagawang Kababaihan. Araw-araw nakakabalita tayo ng pagsisiwalat ng korupsyon na alam naman natin ay matagal nang nakaukit no, sa mga politikong nakapwesto sa ating gobyerno. Kami mula sa Kilusan ng Manggagawang Kababaihan ay isang kahig isang tuka nagtatrabaho para sa napakakarampot na sahod na 695 kada araw. Kung ating susumahin ang 695 pesos na ito ay hindi kasya sa pang-araw-araw na pangangailangan namin bilang mga manggagawa, bilang mga ina, bilang may bahay at bilang mamamayan. Kinakatalsan pa kami ng samot-saring mga taxes no, na hindi naman namin nararamdaman kapag kami ay nagkakasakit. Pumipila kami sa mga pagamutan. Ang edukasyon ay hindi rin libre. Ang transportasyon naming mga manggagawa ng aming pamilya ay napakamahal. Kaya ang mga mandarambong na ito ay dapat na mahiya sa aming mga manggagawa na siyang lumilikha ng yaman ng ating bansa. Ilang bilyong piso ang binulsa ng Marcos at Duterte administration. Walang nanagot. Kaya sa amin, kaming mga manggagawang kababaihan ay asahan, nakikilos, titindig para panagutin ang mga korap. Hindi magkakasya na panawagan namin ay mag-resign. Siguro dapat itulak natin kasama ang iba pang mga manggagawa na sila ay pababain sa mga pwesto dahil hindi na po nararapat ang kanilang ginagawa habang tayo ay kadusta-dusta ang kalagayan. No? Lahat ng mga sangkot mula sa ibaba at sa naghahatid ng pera at sa mismong tumatanggap ng pera ang dapat mawala sa gobyerno. Nakahanda ang kababaihang manggagawa para suportahan ang panawagan ng malawak na mamamayang para kumilos na mawala ang mga korap, panagutin, at syempre po kami ay lalahok sa iba't ibang mga pagkilos para itulak ang isang gobyernong maglilingkod para sa amin at sa mamamayang Pilipino. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po sa lahat. Ako po si Ate Joanne, ang chairperson po ng SMKP. No, nabuo po yung WAPAC dahil sa laganap na korupsyon sa ating bansa. No, umaalingasaw yung lansa ng korupsyon. Ramdam na ramdam ng ordinaryong Pilipinong naghihirap pumila para makatanggap ng serbisyo medikal. Ramdam na ramdam ng mga estudyanteng ginagapang ang kanyang pag-aaral. Ramdam na ramdam ng mga magsasakang ninanakawan ng mga lupang agrikultural. Ramdam na ramdam ng mga manggagawang kakarampot ang kita. Ang isyu ng korupsyon, umaalingasaw ang lansa. At tandaan po natin, ang pinakamalansang parte ng isda ay ang ulo. Kaya naniniwala po tayo na ang pwesto ng mga kawatan ay hindi dapat sa Malacanang. Dapat nasa kulungan. Kaya ang panawagan po natin, Marcos, Duterte, resign. Ang korupsyon, hindi dapat battleground ng dalawang pamilya na nasa kapangyarihan. Dahil hindi ito Duterte versus Marcos. Ito ay mamamayan versus mga kawatan. Kaya hinihimok po namin ang lahat sa darating na November 30. Ipakita po natin na ayaw na natin sa sistemang kurap at pahirap. Ipakita po natin ang galit ng mamamayan. Hindi dapat ninormalize ang nakawan. Dapat ang nakawan tinitigilan. Kaya nananawagan po tayo na dapat lahat ng sangkot
dapat managot, ikulong ang mga kurakot. Magandang umaga po sa lahat. Eli Villena po, buwas sa NCR Piston. Sa sektor po ng transportasyon, isa po kami sa may pinakamalaking binabayaran ng tax. Sa patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo sa kasalukuyan, 13 pesos po kada litro ang binabayaran namin sa tax. Kung kami po ay kumukonsumo ng 30 litro sa maghapon, malinaw po na 390 ang binabayad namin tax. Sa loob ng isang buwan, nasa 9,750 po ito. 25 araw lang po na pamamasada sa loob ng isang buwan. Ano pa kaya po kung sa loob ng isang taon to? Sa dami po namin, bilyon ang nagiging bayad namin o ambag sa tax. Pero wala pong proyekto ang gobyerno para sa amin. Buhat po sa aming mga driver, kung magkasakit po ito, wala pong direktang benepisyo para sa mga ito. Bagkus, sa aming pong hanap buhay, inaalis po ang mga jeep. Pinipace out pa po nila. Pilit nilang ipinasusurrender sa ang aming mga prangkisa para daw po pumasok kami sa kooperatiba. Ang nangyari po sa kooperatiba sa kasalukuyan, nakita naman natin o kung nababalita ninyo, lahat po ng kooperatiba humihingi na ng subsidy, humihingi ng tulong sa gobyerno para lang may salba ang pagkakalubog nila sa utang. So, paano po kami sasali sa ganito? Ang tanong po namin, saan napupunta yung binabayad naming tax? Ang laki-laki nito. Sa hanay po ng transport, sa ating mga driver na sinasabi nga natin, magmula 2023 na huling pagtaas ng pamasahe hanggang sa kasalukuyan, ang nawawala pong kita ng driver dahil po buhat ng 2023 hanggang ngayon ay 30 pesos na po ang itinaas ng petrolyo. Ang nawawalang kita po sa kada araw nito ay 900 na. Yun ang sinasabi po natin na sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin, hindi na nakakasapat para sa pamilya ang kita rin namin. Ganon din po ang aming mga kasama. Hello. Ayan. Sa kasalukuyan po na ganong kalagayan, sa loob ng isang buwan, 22,500 ang nawawalang kita sa aming mga driver, na kung saan para sana ito doon sa aming mga anak na nag-aaral, panggastos araw-araw, kung iba pa, umuupa ng bahay, pambayad ng kuryente at tubig. Pero anong ginagawa nila? Wala silang benepisyo o kaya ginagawang pamamaraan upang hindi tumaas ang petrolyo. Ang nangyayari po sa atin, walang ginagawa ang Pangulong Bongbong Marcos para pigilan ang patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo sa Pilipinas. Bagkus ang mga malalaking kumpanya pa nito, nagmamalaki pa, lalo pa si Ramon Ang na nagmamayari ng Petron. Magmula daw po nitong January taon kasalukuyan hanggang October, kumita daw po sila ng 9.7 billion. Sa laki ng kinikita nila, ang aming mga driver ay patuloy din na lumiliit ang kinikita. Walang ginagawa ang ating gobyerno. Sa ngayon, nakita naman natin na itong si Ramon Ang, ito yung lumalabas ngayon ng mga kroni ng Marcos. Sa kanya ay binenta ang Ninoy Aquino International Airport na kung saan sa loob ng 3 araw lang ang bidding. Pagdating ng February, na-award agad sa kanya. Ganon po ang nangyayari at lalong-lalo na may proyekto po itong race na may budget na 36 billion na kung saan Ramon Ang din po ang nangangasiwa nito. Ito pong dating proyektong ito na nagmula sa mga Duterte na may budget na 27 billion buhat sa cars. Ang 9 billion ibinigay nila sa Toyota, ang 9 billion binigay sa Mitsubishi. Marami pong naghahabol tulad ng mga local manufacturer na sana po dito sa atin din ibigay yung 9 billion pero nawala na po ang usapin doon. Hindi na natin nalaman kung nasaan napunta ang bilyon-bilyon
pera ng taong bayan. Kaya po, wala tayong mapipili sa dalawang ito. Magmula kay Marcos, kay Sara Duterte, lahat po ito mga korap. Kaya ang dapat po sa kanila may kulong. Lahat ng korap dapat managot. Maraming salamat po. Isang magandang umaga po sa mga kawani ng gobyerno at sa taong bayan kanilang pinagsisilbihan. Ang tungtungan natin ang saligang batas mismo. Sabi po ng saligang batas sa Social Justice and Human Rights Article 13, if I may quote, all workers shall have the right to self-organization, collective bargaining and negotiations, and concerted peaceful activities including the right to strike in accordance with law. Ang second paragraph ang napaka maganda na linya. Sabi po ng batas, they shall be entitled to security of tenure, humane conditions of work, and a living wage. Kasiguruhan sa trabaho, makataong panrabahuan, at nakabubuhay na pasahod. Naghahanap ng nakabubuhay na pasahod dahil ang ordinaryong empleyado ay tumatanggap lamang ng mga around 14,000 per month. Samantala, sabi ng Ibon Facts and Figures, kinakailangan for a day, mayroon siyang 1,200 na sweldo para kumita at mabuhay. Living wage nga po, nakabubuhay na pasahod. Sa makatuwid, ang mga kawani ng gobyerno ay nananawagan ng 36,000 pesos per month sa grade 1, step 1 na sa kamababang posisyon sa gobyerno. Pero ano po ang sagot ng Malacanang? Ano po ang sagot ng DBM, Department of Budget and Management? Walang pera. Di po ba? Sabi din po na humane conditions of work and security of tenure, kasiguruhan sa trabaho. Pero sabi po ni Chis Escudero, siya po mismo ng Senate President pa siya ang author ng Senate Bill 890. At sabi rin po ni Martin Romualdez, siya pa ang Speaker of the House, House Bill number 12, right sizing. Kaya sinabatas sila ang optimization law at ang mangyayari pinirmahan ni Bongbong, tanggalan sa trabaho, mass layoff. Walang pera, maraming empleyado daw, kaya tanggalin ang mga tao. Mali po. Kasi nakita natin na 125 million pesos in only 11 days na confidential and intelligence funds ni Sara Duterte na ubos niya. Sa 600 million plus na kanyang confidential and intelligence funds sa DepEd Secretary, ano ba ang mga resibong binipinakita na sa kanya? Piatos, ano pa po ba? Wala daw pera ang gobyerno. At kasiguruhan sa trabaho, imbis na pagbibigyan ng kasiguruhan sa trabaho ang mga job orders and contracts of service sa gobyerno na halos umabot ng 1 milyon, hindi po tatanggalin sila sa trabaho. Yan po ang sinasabi nila. Pero nakita natin ngayon na hindi pala dapat ang tinatanggal ang mga kawani ng gobyerno at dapat ginagawa silang regular. Kasi nakita na po natin na marami palang pera ang gobyerno, kinukurakot lamang. Maraming posisyon sa gobyerno pero hindi ibinibigay sa mga taong matagal nang nagpapawis para maglingkod sa bayan. Kung kaya po, ang sabi ng mga kawani ng gobyerno, lalong-lalo na magdi-Disyembre, magkri-Christmas, dagdag sahod, hindi dagdag nakaw. Ulitin po natin, dagdag sahod, dagdag benepisyo, hindi dagdag nakaw. At isa pa po, hindi dapat ang mga kawani ng gobyerno ang tinatanggal sa trabaho. Ang tinatanggal sa trabaho ang mga korap, ang mga magnanakaw sa gobyerno. At sabi nga po natin, Marcos, Duterte, walang pinag-iba, alis na kayo dyan. Maraming salamat po. Lahat na nandito ngayon, kami po sa Alliance of Pet Workers ay nakikisa sa panawagang ito na mag-resign kagyat si Bongbong at si Sara Duterte, 10 ng mga tiwaling korap sa gobyerno. Sapagkat sa 3 taon pong pamumuno ni Marcos at Duterte, kami po sa hanay ng health workers ay walang napala. In fact, nung panahon po ng pandemic, kami po yung mga naging bayani. Subalit, nung panahon ni Marcos, kami po ay kinalimutan. Marami pong benepisyo ang hindi pa ibinibigay ngayon.
at laganap din po ang mga kontraktual sa aming mga pampublikong ospital. Wala pong mga pasyenteng natutulungan dahil ang pondo nandun lahat sa flood control. Kung yon po ay dinivert lamang sa mga pampublikong ospital, marami po sana tayong matutulungan at masasakip na buhay ng mga kababayan natin. Kaya po ang aming panawagan, dapat po mag-resign itong mga nasa gobyernong korap sapagkat wala na po tayong pupuntahan. Kung titignan po ninyo, sa Senado, korap. Sa Kongreso, korap. Sa DOJ, DBM, Ombudsman, lahat korap. Ang pupuntahan na lang po natin, ang sasaligan na lang po natin ay tayo mismo, taong bayan. Kaya't ngayon po, nakikiisa kami sa darating na November 30. Ang amin pong hanay ay 100% lalahok sa panawagan sa pagbaba ng dalawang korap na leader na ito. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Manggagawa. Kami po sa hanay po ng Alliance of Concerned Teachers, mga guro, mga kawani sa edukasyon at syempre yung mga magiging guro sa hinaharap ay kaisa po ng manggagawang Pilipino na nananawagan ngayon na kailangan po talaga na panagutin lahat ng sangkot, dapat managot at syempre from the top ang pinakahari ng pandarambong na si Marcos Jr. at ang reyna nito na si Vice President Sara Duterte, resign DepEd Secretary. Sa matagal na panahon po, ang serbisyo na para sa taong bayan ay ginagawang negosyo ng mga nasa gobyerno at para maglingkod para sa iilan. Kasama po yung serbisyo sa edukasyon. Ang ninanakawan po dito ay yung kinabukasan ng ating kabataang Pilipino na siyang kaharap namin araw-araw. Hindi po kami papayag na sa araw-araw ang kaharap ng ating mga guro ay mga estudyanteng nagtitiis sa siksikan, substandard na classroom, habang yung ating mga kaguruan, siyam sa bawat 10 nito ay hindi nakakatungtong sa living wage, nakabubuhay po. Ibig kong sabihin, hindi pa pinag-uusapan yung pagiging profesional ng ating mga guro dahil hindi rin ho kami nakakalimot dito sa BBM din o barat, barya-barya at makunat na ibinigay na at pinagmamalaki na dagdag na sahod ni Pangulong Marcos kung saan 50 pesos kada araw ang binigay sa ating mga kaguruan habang may mali-maleta, bilyon-bilyong piso ang nasa korupsyon na nakikita natin sa araw-araw no, na nanonood tayo sa television at mga hearing. Sa ilalim din po ni Marcos at Duterte, malinaw po na mas lalong lumala yung krisis sa edukasyon. Barat yung benepisyo ng ating mga guro at kami po ang makapagsasabi na sa pagpipilian, kung may multiple choice yan between Marcos Jr. at Sara Duterte, none of the above po talaga. Dahil bilang resigned DepEd Secretary, wala po itong naging malinaw na track record bilang Secretary of Education. Ang malinaw na legacy nito ay ang laganap na confidential fund, mga bulok na mga laptop na nasa loob ng warehouse, mga bulok na feeding program, maraming flag doon sa COA report at napakarami pang forma ng korupsyon. Alam po naming mga guro, tuwing nasa eskwela kami, ang sinasabi, honesty is the best policy. Tuwing flag ceremony, ang sinasabi namin, nanunumpa katulad ng mga lingkod bayan na ito, na dapat hindi kami pumasok sa katiwalian at isasambulat ito sa mamamayan kung kami mismo ang makakita nito. Kaya yan po yung aming gagawin. Sa darating po na November 28, nakakasa po ang pambansa, koordinado na pagkilos na sit-down strike ng ating mga guro para po manawagan para sa pondo sa edukasyon, pondo sa salary increase at laban sa korupsyon. Hindi po kami papayag na limpak-limpak na piso yung nasa korupsyon samantalang wala para sa pondo sa edukasyon. Katulad din po ng mga manggagawang Pilipino, nananawagan po kami para kagyat na mag-resign na si Marcos Jr., Sara Duterte, lahat ng sangkot dahil naniniwala din kami na tama na, sobra na, kailangan ng baguhin ng sistema. Kaisa rin po kami sa November 30 ng mamamayang Pilipino nakakasa sa pagkilos sa Luneta. Magandang umaga at maalab na pagbati. Mula nang mabunyag ang korupsyon hanggang ngayon ay nasa investigasyon pa rin at wala pang napapanagot mula sa mga nagpapasasa sa pondo ng bayan mula sa buwis ng manggagawa at mamamayan. Kaya sa press con na ito gusto nating
mga manggagawa na ipahayag ang ating saloobin, ang ating galit sa walang konsensyang mga magnanakaw. Hindi po biro ang sobrang pagpagod at inaabot ng mga manggagawa sa pagtatrabaho. Kung sa semiconductors pa nga yan, umaabot na sa 2 hanggang 4 na makina ang kanilang ino-operate. Pero pinagkakaitan ng makabuluhang dagdag sahod at itinatanggal pa sa trabaho. Kailangan pang magwelga para maipaglaban ang wage increase sa mga CBA na binabarat naman ng mga kapitalista at ganun din sa wage boards para sa minimum wage na hinihingi natin ay 1,200 family living wage pero ang binibigay lang ay mga moto proprio. Habang nagkakandakubang manggagawa sa pagtataguyod para sa pangangailangan ng ating pamilya, lalo pang bumibigat ang ating pasanin sa patong-patong na buwis na kinokolekta mula sa ating arawang pagpapagod. Tumataas ang mga bilhin taon-taon, bumaba na ang halaga ng sahod at dagdag pa dito ang pagtaas ng mga government-mandated deductions. Pinagkakasya na nga lang natin sa pang-araw-araw na gastusin ang ating sahod tapos kinukurakot lang. Gusto nating sagutin ito ni Pangulong Bongbong Marcos dahil bukod sa siya ang Pangulo ng ating bansa ay siya din ang nag-aproba ng mga budget lalo na sa flood control at mga ghost projects at iba pang mga insertion sa mga budget na nagiging daan sa korupsyon. So may malaking budget din mula sa buwis na ginagamit ng gobyerno para supilin ang karapatan ng mga manggagawa sa pag-uunyon, dinudukot at pinapatay ang mga labor organizers at lahat ng lumalaban para sa pagtataas ng sahod. Dapat panagutan ni Pangulong Bongbong ang mga nakawan sa gobyerno, makulong ang mga kurakot at siguraduhin ang mga ninakaw sa mamamayan ay dapat maibalik sa taong bayan para mapunta sa pagpopondo ng dekalidad ng mga pampublikong serbisyo katulad ng kalusugan, edukasyon, pabahay, patubig at iba pa. O sa pamumuno sa ating bansa, hindi natin kailangang mamili sa 2 magnanakaw. Marcos Duterte, resign! Umalis na kayo dyan! Mayroong alternatibo at yun ang gobyerno ng mamamayan. Kaya panahon na para ipanawagan ng mga nagbabayad ng buwis ang tunay na pananagutan at pagbawi sa ninakaw sa nayaman. So sama-sama tayong maningil, sama-sama tayong lumaban. Kaya sa November 30, bahain natin ang lansangan, kumilos tayo at magsama-sama para singilin ng mga korap. Ipakita natin ang ating galit sa mga magnanakaw at panagutin ang mga sangkot sa korupsyon. So magkita-kita tayo sa Luneta. Maraming salamat po. Maraming salamat.